Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na ninyo ang mga tao sa mga karatig na yon upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ng maupo ng pulu-pulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng madaan-daan at 5-5. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung kahapon po, narinig natin ang pagpapagaling ni Jesus Nazareno sa iba't ibang tao na may sakit at karamdaman
Ngayon naman, narinig natin sa ating ebanghelyo ang kaniyang awa at malasakit. Pagkatapos makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, pinakain ni Jesus ang mahigit 5,000 mga tao. Ayon sa datos, hindi pa kasama dito ang mga kababaihan, mga bata at mga matatanda. Ang himalang ito na ginawa ni Jesus ay isang mabisang patunay na tunay ngang si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Bilang liwanag, siya ang nagsisilbing gabay at tagapagligtas natin mula sa dilim ng kagutuman, mula sa dilim ng kawalan, mula sa dilim ng ating pagkamakasarili, mula sa dilim ng kahirapan, mula sa dilim ng kasamaan at kasalanan. Ang linggong ito ng Epipanya ay ang dakilang araw ng paghahayag ng Diyos tungkol sa kaniyang sarili. Sa araw na ito, nakilala natin si Jesus bilang tinapay na nagbibigay buhay. Bilang tinapay ng buhay, hindi lamang pisikal na kalakasan ang handog niya sa atin, kung hindi espiritual na kamulatan at kalakasan. Uulitin ko po mga kapatid kay Kristo sapagkat ito'y napakahalaga. Bilang tinapay ng buhay, si Jesus Nazareno hindi lamang nagbibigay sa atin ng pisikal na kalakasan, kung hindi higit sa lahat, siya ay nagbibigay sa atin ng espiritual na kamulatan at kalakasan. Ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagbibigay ng awa at malasakit, ilan lamang ito sa mga gawaing pangkaligtasan ng Panginoon. Ito ang mga gawaing pag-ibig ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng pahayag ni Apostol San Juan sa ating unang pagbasa. At nais kong ulitin ito. Ang sabi niya, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Uulitin ko po ang habilin sa atin, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. At ang Diyos mismo, siya ay pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang suguin ang kaniyang bugtong na anak, si Jesus Nazareno, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kung hindi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kaniyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga kapatid kay Kristo,
ilang araw na lang, kapistahan na ni Jesus Nazareno. Napakaganda ng paanyaya sa atin sa araw na ito. Awa, pagmamalasakit, at pag-ibig. Sa darating na Biyernes, gaganapin din po ang taunang traslasyon na kung saan mula sa Quirino Grandstand ay dadaling pabalik dito si Jesus Nazareno sa pamamagitan ng taunang prosesyon. At malawak po ang panawagan ng ating simbahan. Bawal ang pagsampa. Hindi pagsampa, kung hindi pagsamba. Pagsamba sa Diyos na totoo, sa Diyos na Espiritu at katotohanan. Kaya nga, ang isang taong umiibig dapat hindi sasampa. Kaya sa mga kadiboto, mga kababayan natin, mga mananampalataya at mga mamamasan, ngayon pa lamang po ay malawakan na ang aming panawagan at tulungan niyo po kaming sabihin sa ating mga kapatid at kadiboto na dadalo sa taunang prosesyon. Bawal ang pagsampa dahil sa tuwing tayo'y sumasampa, hindi ito kinakakitaan ng pag-ibig. Unang-una, tinatakpan natin ang imahe ni Jesus Nazareno. Hindi natin nabibigyang pagkakataon ang mga matatanda, ang mga bata, ang mga may sakit na manonood lamang ng prosesyon, magdarasal sa pagdaan ni Jesus Nazareno. Isa pa, ang pagsampa ay hindi ligtas. Ito ay isang mapanganib na pagtatangka. Kaya nga ang isang deboto na tunay na umiibig, dapat sumusunod sa alituntunin ng simbahan. At kung siya ay umiibig, dapat, kagaya ni Jesus Nazareno, siya ay may awa at malasakit para sa iba. Kaya mga kapatid kay Kristo, tulungan po ninyo ang simbahan ng Quiapo sa ating malawakang panawagan. Bawal ang pagsamba. Pagsamba ang ating ginagawa, hindi pagsampa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang Diyos ay pag-ibig at sa isang taong umiibig, siya ay maawain at nagmamalasakit. Tayo ring lahat sa pagpapatuloy ng banal na Eucharistia, hinihikayat tayong lahat na umibig at magmalasakit sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.